like a Hellcat. Hello, what's up po mga kabakyard? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog mga kabakyard, ngayon po, umpisan po natin ulit ang ating pag-upload po dito sa ating YouTube channel. So, pasensya na mga kabakyard, sobrang layo na nung interval ng pag-upload po natin. So, siguro, hindi nyo na ako kilala ngayon, yung mga subscribers natin dyan. Baka nami-miss na po yung upload natin. So, napakadami na po nating napakatagal na rin po, buwan na rin po nang huli tayong makapag-upload. So, sana hindi pa rin po mawala yung ating mga subscribers na nag-iintay sa atin, na nanonood sa atin. So, uumpisa na po ulit natin yung pag-upload po dito sa ating channel dahil medyo kaya na naman pong mag-upload. Nakapaglipat na po kasi ako ng bahay ulit. So, yan mga kabakyard. So, ngayon, uumpisa natin sa pakilala ng bloodlines naman po muna dito sa ating backyard. So ito mga kabakyard, ang una kong ipipictures po sa inyo is yung ating kalawang lines. So ito, kalawang lines, tinatawag natin kalawang lines dito mga kabakyard. So yun sa mga subscribers ko po dyan, at the same time nakapollow po sa akin sa FB account. So ito, kilala po nila mga kabakyard. So ito ang kalawang lines po natin. So ang karakteristik po ng kalawang lines is ito po, ngayon nai-evolve ko na po, medyo naganda na po yung mga sukat ng kalawang lines natin. Ang iniingatan ko lang po yung binti po na pumangit po. So kailangan talagang napipili rin po natin yung inahin na maganda po yung binti dahil namamana po yun namamana yung katangian po, yung karakteristik po. Yung ability naman po is namamana po na sa tatay po. So dun sa broodcock, broodstag po, ang mamanahin lang po dun ng ating mga palahi yung fighting, yung kung ano po, kulay, yon. Kasi based on my experience, talagang nasa inahin po kung mamamana po niya yung mga yung structure, bone structure, yung itsura po mga kabakyard, at saka yung mga binti, yung mga feathering. So correct me if I'm wrong, basta yun na lang po yung mga kabakyard, yun yung pong na-experience ko po dito dahil medyo matagal-tagal na rin po naman tayo nagbi-breed po talaga. So ayan mga kabakyard, eto po ang kalawang lines po natin. Yan, maganda po ang binti nito. So yan, ito po is kaya ako pinipreserve po dito sa ating manukan. Siya na po yung number 1 po na base bloodlines po dito sa ating manukan. So siya po yung iniingatan din po natin dito na hindi po mawala yung lahi. So minsan nababalik ko na rin po talaga sila sa father and daughter, tapos mother and son breeding para po ma-preserve ko pa rin po yung lahi nila. So eto nga, nung isang araw lang, so madami nagdidemand kasi din dito isang araw lang may nakakuha ulit na lang po, backyard lang din po dito sa atin. So ang ginawa niya, nagbenta po siya ng manok niya. So nag-acquired siya ng kalawang lines natin after niyang mabenta yung manok niya. So ito mga kabakyard, yan. Pakita ko po sa inyo yung ating kalawang lines. So yan, tingnan nyo mga kabakyard, take a look po. Yan, ganda na mata niyan. Diba mga kabakyard? Ayos. Yon mga kabakyard, bali eto po muna yung ating bloodlines po ngayon na ipapakita. So susunod natin ipapakita po sa inyo is yung kapamilya po talaga nito, yung ating kalawang white gold. So yun, marami rin po talagang nagde-demand ng ating kalawang white gold.
kahit mga 3 months, mas nagdi-demand po talaga sila sa white gold natin dahil kahit bata pa po, na-acquired na po talaga nila. So kahit sila lang daw po yung magpalaki, yun yung ating isusunod na bloodlines na ipapakita dito sa ating One Backyard. Bye mga ka-backyard, see you on my next vlog and have a nice day.